nandito na po ang ating pong pinakahintay, pinakamamahal. Siya po ang kampiyon ng mga kababaihan. Palakpakan po natin, Mayor Joy Belmonte! Hello, magandang umaga sa ating lahat. Kayo po ba ay nag-enjoy sa inyong paglalakad? Sa ilalim ng araw? Nag-sunblock ba kayo? Oo. Ayan, alam nyo, nakakagulat yung init ng panahon ngayon. No? At nung isang araw, alam nyo, ano kasi ako, tumataas ang bilang ng domestic violence kapag sobrang init. At ang dami na palang studies na nagpakita na kapag sobrang mainit ay may kaakibat na psychological effect sa atin at sa ating mga mister. Mainitin tayo ng ulo, maikli ang pasensya, kaya maraming naitala na mga victims of domestic violence sa gitna ng mga heat wave. So it's good for us to know about these things, no? Pero ang isang bagay na binanggit ka sa akin na sabi ko, oo nga pala. Kasi dahil ngayon, dahil sa heat wave na ito, meron tayong isang problema. Yung problema, yung issue ng pag-aaral ng ating mga anak. So may mga lungsod na dito kasi sa Quezon City, kapag umabot ng 40 degrees ang init, at alam ko madalas kaming mabash kasi iba yung temperatura natin sa temperatura ng Pag-asa. Gusto ko rin bigyang linaw yan. Sa Pag-asa kasi, kabuuan, Pilipinas, average, yan ang init. At minsan sa Cagayan, sa North, umaabot pa yan ng 47 degrees. No? Pero sa atin, may sarili po tayong sensors. At dahil mapuno po ang lungsod Quezon, minsan mas bababa po ang heat index sa Quezon City kumpara sa mga ibang bahagi ng Metro Manila at maging sa lalawigan. So huwag kayong mag-isip na, ay nako, si Mayor gusto lang papasukin ang mga anak natin pinapababa ang heat index. Hindi po, minsan mas bababa talaga ang heat index sa atin. No po. Just to give you an idea. Pero sa atin kasi pag umabot ng 40 degrees, ang mga nanay, ang mga bata, hindi na papasok yan. Hybrid na tayo kaagad. At doon natin nagagamit yung tablets na ibinigay natin sa inyo. Tama po ba? Yan. So, umaandar pa ba mga tablets sa mga anak natin? Yan. So, ngayon talaga natin mapapakinabangan yan sa panahon ng heat wave. Akala ko panahon lang ng pandemic. Pero ngayon, medyo mas sabi natin, mas matapang na tayo na hindi, sa bahay na lang yung mga bata kasi meron tayong gadgets na ipinamahunan para dyan. No? Pero sa ibang mga lungsod, ang ginawa nila, pinaaga nila yung klase ng mga anak. Okay? So, sa Manila, I think, at sa iba pang mga lungsod sa Metro Manila, 5 o'clock na pumapasok yung bata hanggang 10. No? So, kanya-kanya kami mga estilo. Pero yung kausap ko sa ADB, sabi niya, sino ang nahihirapan kapag 5 o'clock pumapasok yung bata? Yung nanay. So actually, dagdag bigat sa atin. Yung init, pero yung pag nag-adjust tayo, minsan iniisip lang, o yung bata kailangan makapasok kasi kailangan ay maklak. Wala siyang gadget, hindi napuhunan yung pamahalan sa gadget, hindi na nakakalimutan nila. Hindi nila naiisip yung nanay na nagtrabaho hanggang gabi, ay gigising ng alas 4, alas 3:30 para lang paghandaan ng baon ang kanilang mga anak na papasok ng 5 dahil may heat wave, no? So, minsan, nagiging invisible yung mga nanay. Lalo pa ang mga solo parents natin na hindi nila naiisip na kayo na nga lahat ang gumagawa hanggang hating gabi, pero gigising pa ng alas 4 kasi nga nagkaroon ng adjustment sa oras. So these are additional challenges that I have now realized na dagdag bigat muli sa ating mga solo parents. So today is a very special day because we are celebrating Solo Parent Week. And ito yung culminating activity natin, no? Na magkakaroon tayo ng Unity Walk. Bakit Unity Walk? Kasi sa ating paghihirap, sa mga challenges at pagsubok na ating nararamdaman, kailangan natin ng support group talaga. Napakahalaga na meron tayong katuwang na
kapwa solo parents na nauunawaan ng ating kalagayan. Tama po ba? At nakakatulong ang support group natin, hindi ba? Basta hindi kayo nag-aaway, ha? At hindi kayo nag-iinggitan o nagseselusan at wala kayong pinag-aawayang lalaki, ha? Basta kapag may support group ang mga kababaihan, yan din ang pinakita ng datos na lalagpasan natin ang lahat ng mga pagsubok at hamon sa buhay. So, nagpapasalamat ako kay Ate Alice na naandito ngayon na Pangulo natin ng Solo Parents Association ng Lungsod Quezon. Palapakan natin si Ate Alice. At nagbibigay-pugay din ako sa lahat ng mga district presidents. Mula sa District 1, si Miss Emer Nicanor, palapakan natin. District 2, si Miss Gemma Relata. Mula sa District 4, si si Miss Larcy Reyes. Mula sa District 5, si Arlan. Nandiyan ba si Arlan? Nagkasakit na. Ayan, uso rin ang sakit sa init. At si May sa District 6. At ito rin ang isang paghamon, no? Nung nabalitaan ko na si May absent dahil ang kanyang ama ay nasa ospital, isa na naman niyang naalala kong hamon para sa solo parent. Tayo na nga ang nag-iisang nag-aalaga sa ating mga anak, pero yung mga aging parents din natin, tayo rin ang nag-aalaga sa kanila. Kaya nauunawaan ko ang bigat talaga ng buhay ng isang solo parent. Napakahirap talaga, no? And today, we recognize, we acknowledge, and we celebrate your bravery, your hard work, no? Yung pagmamalasakit, yung pagbibigay kalinga sa ating mga anak at magulang. Yan, tandaan ninyo, kinikilala natin yan dito sa Lungsod Quezon. And we would like to thank Ate Mila of SSDD na talagang laging naandyan para sa atin. At syempre, ang nag-iisang konsehala na nandyan para sa atin, simula nung pinangarap natin na magkaroon ng isang asosasyon talaga na buo at nagkakaisa. Mula sa simula hanggang ngayon, kasama natin si Konsehala Kate Coseteng. Palampakan natin siya. So, alam naman ninyo na napasa na yung Expanded Solo Parent Welfare Act. Tama ba? And, syempre kasama dyan yung 7-day leave. Para sa atin, hindi naman ganyan kahalaga yung 7-day leave kasi marami naman sa atin wala tayong regular na pangkabuhayan. Pero yung mahalaga dyan yung 1,000 pesos. Di ba last year we talked about that. At last year wala pang patawag ng DSWD patungkol sa implementasyon yan. Pero ngayon ay meron SDD. Ngayon, sana maunawaan lang ninyo, medyo mabigat magbigay ng 1,000 sa lahat ng solo parents. Dagdag, biruin nyo, 8,700 ang solo parents natin na may ID. Alam ko, madadagdagan yan kasi yung definition ng solo parent ay naisama na yung mga, kahit yung may anak na over 18, basta't nag-aaral, kasama na rin sa category ng solo parent, at maging yung mga teenage mothers natin ay nasama na, ano. Pero nag-budget tayo ng para sa ilan, no? Na pinakamahihirap na solo parents. May budget po tayo for that 1,000 pesos, okay? So sana hindi kayo magalit sa akin, maunawaan ninyo na unti-unti natin yan palalakihin para more solo parents will be able to receive added support. But in the interim, we have already made the budget for at least 1,000 of you to receive that, no? So, ang aking lang pakiusap, magtulungan din tayo. Alam niyo, sinasabi nila, ay mga kababaihan, lagi ang mga away yan. Hindi totoo yan, ha? Ang sinasabi ko, hindi, kababaihan pag nagkaisa, napakalakas ng puwersa. So, doon sa 1,000 ba yan, Ate Mila? Nandiyan ka ba? 1,000 na yan. Magtulungan tayo na hanapin yung kapatid natin, yung sister natin, na tunay na nangailangan, hirap na hirap, sa kanya natin ipaubaya yung 1,000 pesos monthly na yan because she really needs that assistance. No? And doon naman sa nangangailangan din, tuloy-tuloy pa rin naman ang social welfare assistance natin na 500 pesos a month para sa mga solo parents na nangangailangan din. So, medyo madami ang makakatanggap niyan at tumatanggap yan sa kasalukuyan. Okay? So, I would just like to reassure you that we are doing the best that we can to make sure that the national law is implemented in our city. Okay po ba yan? But, having said that, I really do recognize that hindi lang naman pera yung kailangan nyo. I know that there are the financial
aspects at siguro yan ang pinakamabigat na hamon para sa solo parents. How do I make ends meet for my family and have time for myself? Siguro lahat kayo wala nang panahon para sa inyong mga sarili, no? Wala nang me time. So in relation to that, I would like to also, sa pagdiriwang ng Solo Parents Day ngayon, isipin natin magpasalamat doon sa lahat ng kamag-anak natin, kapatid, kapitbahay, magulang, na habang tayo ay naandito, magkakaroon ng panahon para sa ating mga sarili, iniwan natin ang mga anak natin sa kanila. Okay, so today is also their day. May support group tayo na solo parents, pero may support group din tayo sa ating mga komunidad na umaalalay sa atin dahil kinikilala nila ang bigat ng ating dinadaanan. Today is their day. Kahit wala sila dito, palakpakan din natin sila. Let's remember them in this special day. Pero I also know, no, habang nagbabasa ako, mas marami pa rin tayong mga hamon bukod sa financial, ha? Alam ko, halimbawa, may nakausap akong solo parent. May stigma pa rin talaga associated with solo parents. May mga Catholic schools, buti na lang lahat tayo sa public school nag-aaral ang ating mga anak. Pero may mga sa private school na kapag solo parent pala, hiwalay, hindi nila tinatanggap yung bata. So, bawal yan. Discrimination yan. Kung may kilala kayong ganun, ang kalagayan, kailangan isumbong ninyo sa akin. Kasi bawal ang diskriminasyon sa mga solo parents at sa mga pamilya kung saan may ang anak ay nag-aaral tapos hiwalay ang pamilya. Bawal yan. Pero, nalaman ko rin, alam nyo, may mga solo parents dyan na solo sila. Bakit? Umibig ng lalaking may asawa na. May mga ganyan ba kayong kilala? O, meron, di ba? So, minsan, mahirap para sa isipin na magkatumbas tayo. Kasi kami, namatayan kami. Namatay ang asawa namin, kami yung nag-alaga. At marahil kami rin ay iniwan ng mga asawa namin dahil sa mga katulad mo. Tama? Na inangkin ang asawa namin kahit alam na may asawa. Pero meron kasi talagang ganon na babae na in love lang talaga sa may asawa, mahina ang loob niya, nabuntis siya, ngayon ay nasa hanay na rin ng solo parent, no? And whether we like it or not, kasama na rin sila sa pagiging solo parent. May nakausap akong babaeng ganon at sabi niya, minsan nahihirapan ako sumali sa mga asosasyon ng solo parent. Kasi karamihan sa kanila, nasa abroad, o kaya naiwan, o kaya namatayan. Ako naman, ako nga yung dahilan kung bakit naiwan yung isa. Dahil pumunta sa akin. Pero iniwan din ako para sa iba. May anak kami. Sabi ko, medyo may karma dyan eh. Pero ang sama ko, di ba? So, hindi ko rin, tao rin lang naman ako, may asawa din, di ba? So, hindi ako nakapigil. Sabi ko, karma yan eh. Pero at the end of the day, you are also a solo parent and we will welcome you because you need the help and hindi naman kasalanan ng anak ko na nangyari yan sa inyo. Sa mga maling, sabihin na natin maling desisyon na ginawa mo, hindi kasalanan ng bata. So, alang-alang sa bata at maging sa'yo, di ba? Kasi everyone is entitled to learn their lessons and to be given a chance and to be forgiven, di ba? So, sabi ko, we welcome you in our Solo Parents Association. Sana wag natin i-judge yung mga kapatid din natin na ganyan, ha? So, sabi nila yung stigma daw nila mabigat, ginajudge sila. So, sabi ko, sa ating hanay ng solo parents, solidarity po ang ating value, pagkakaisa, kaya may unity walk. Let us not judge the circumstances that have made our fellow solo parents, no? Let's just embrace them. Okay, wag na lang natin itabi yung naging kirida doon sa naging asawa niya. Sana manggaling man lang sila sa ibang distrito, di ba? Pero at the end of the day, let us unite, embrace our fellow sisters because everyone is going through the same difficult circumstances.